yon. Ano na yon, kasama natin yon. Tapos, in-expect ko, nung nagpunta kami doon, akala ko 2 lang, 3. Naging 9 pala sila. Ngayon, 9. Ay, naku, grabe. Ngayon, wala akong alam din sa opening ng NPG kasi first time ko lang ito eh. Akala ko dito lang eh. Ngayon, si Brother Ariel kasi ang ating pinaka-head dyan. Binigyan niya ako ng outline kung paano gagawin. So, sinunod ko yung outline. Kaya lang, ang nangyari, excited din sila kasi na magkaroon ng LCD kasi nagpunta sila dito. Di ba? Nakita nyo naman how excited they are, di ba? Kaya ngayon, ang nangyari, pagdating naman doon, excited din sila na pumunta kami doon. Akala nila is still the same. Pero hindi the same proper na gawain muna. Kasi iba pala ang NPG. Kaysa yung talagang gawain, may outline sila muna. Ngayon, ang paliwanag sa akin, kapag yung marami na sila doon, na halimbawa, nagkaroon na sila ng, determined talaga sila, magkakaroon na sila ng outreach. Yeah, ganun yun. Tapos ngayon, kapag nagkaroon na ng outreach, ano yung susunod? Cell group. Diba? Tapos ngayon, pagdating doon, sa sunod, ano susunod? Chapter na rin sila. Yeah, ganon. Ganon ang sistema noon. Kaya kung ano ng chapter, Norfolk chapter, kailangan connected din sa North Carolina. Yon. Diba? Kaya ngayon, ako naman, parang lang ako, yung interpreter lang ako, guidance lang nila ako. Sooner or later, pag naka-settled na sila doon, magkakaroon na rin sila ng coordinator. So far, ako lang muna ang pinapadala na doon para mag-guide, magkaroon ng gospel sharer. Sooner or later, siguro may awan. Diyos, gawin niya ako coordinator. Hindi ko coordinator kasi hindi naman ako coordinator dahil Norfolk ako eh. Hindi ako pwedeng coordinator doon. Maging ewan ko kung hindi ko alam kung anong mangyari. But kung ano po yung ibibigay sa akin ng Holy Spirit, yun po yung tatanggapin ko po yun. Pero ang mahirap lang doon, alam nyo kung gaano kalayo? 5 hours. Parang galing ng going to New York. Tapos pagdating mo doon, pagbalik mo doon, pag-uwi mo, walang ilaw ang ibang highway. Ang hirap dumaan. Katulad dun sa dinaanan natin, brother, no? Yeah, parang ganon. Ang hirap, tapos umuulan pa. Siyempre, dahan-dahan kasi hindi ko alam ang way. Inabot kami ng malis kami doon ng 5, dumating kami dito, magti-12 o'clock na ng gabi. Kaya, pero, alam niyo ba, napakaganda ng pakiramdam kasi nagawa natin yung mission natin kay Lord. Yeah, walang hindi ako kakaba na magmaneho. Pagbalik ko dito, parang ang sarap ng pakiramdam. Alam niyo kung ano yung pumasok sa akin? Alam niyo si Lord, nagpadala ng 2x2 na 2 apostol niya. Yun ang pakiramdam ko nung ako bumalik dito. Kasi 2x2 kaming 2 ni Sister Natina. Hindi ako natatakot, hindi ako kinakabahan. Kasi yun ang pakiramdam ko, yung 2x2. Diba? Kahit saan mo ipadala, malayo man o hindi, huwag kang magreklamo. Siya nagreklamo, o hindi. Kasi sabi niya, ang layo daw. Sabi ko, hindi ako kumikibo. Kasi walang reklamo sa no reklamo sa gawain. Diba? No reklamo. Kaya ngayon, pag nawala ako ng isa dito, nandoon ako, gagawin ko yung mission. Ngayon, kung ano sasabihin uli ni Brother Ariel, pero next month, meron na silang permanent schedule. Next month, 18, ang schedule nila, pero sabi ko, agahan nyo naman, huwag naman tanghalin na. 1 o'clock, kaya lang, Sabado muna, kaya lang, ang mangyayari, isi-settle muna namin yung schedule, either Sunday or Saturday, kasi gusto ko naman, wag naman Saturday. Paano maka-attend ako ng Sunday? Diba? Paano maka-attend ako dito? Kasi, kaya pag-uusapan uli namin, i-under-adjustable pa kami sa schedule. Kasi,
ang ginagawa ni Sister Emma, nag-i-invite siya ng ibang grupo naman, nagpumunta doon, pinag-uusapan din nila yung oras. Kasi ang malalayo pala sila nagagaling pa sila ng 1 hour ang biyahe. Hindi sila malalapit katulad natin. Kaya under observation tayo sa mga schedule. Pero ang sabi ko sa kanya, meron tayong outline na susundin. Okay? Susunod tayo sa schedule. Kaya muna, yung binigay sa akin na outline, sundin natin yon. Kasi pagdating ng araw, pag sinunod ko yung oras, masasabi ko sa mga preacher ng Norfolk, either Brother Marlon o Sister Feli, magagawa din nila yung schedule doon. Masasabi ko kung anong schedule. Kasi yun ang gustong malaman ni Brother Ariel. Di po ba? Kasi hindi lang naman ako pupunta doon Kasi tayo, maaatas na tayo sa kanila. Yun po ang gusto ko. Kaya pag-aaralan ko po muna yung oras. Alam niyo kung saan yun? Malapit sa Fort Bragg, Army Base. Ay, ang layo pala. Army Base. Nagtaligaw-ligaw pa kami noon. Kaya anyway, maraming salamat at binabalik ko po ang papuri kay Lord. Amen. Maraming salamat. Ngayon po, hindi na po nag-iisa ang Norfolk. Meron ng anak. Amen. Salamat. Binabalik ko po. Salamat sa Lord. Amen po. Thank you po, Sister Ermi. Talaga pong napakabuti ng Panginoon. Gagawa ng paraan para darami yun, darami rin para tayo. Amen. Sino po susunod? Pero tumitingin sa akin doon Tayo ka na. Amen. Amen. Okay, Sister Cora po. Palakpakan muna po natin. Papasalamat lang po ako kasi sa aking mga physical sa doctors, salamat Panginoon at yung aking mga lab ay negative. So, nagpapasalamat ako kay Panginoon, kay Yahweh, at binigyan niya ako ng magandang findings ng aking lab. Yan lang po. Salamat po Panginoon. Amen. Sa lahat ng mga biyaya na binibigay niyo sa amin. Amen. Amen. Praise God. Tingnan nyo, pagka nagpapasalamat ka lagi sa Panginoon, tsaka pinatutuo mo dito, talagang bibigyan ka talaga ng maraming blessing. Amen? Sino susunod? Sino susunod na tatayo dito? Okay, si Sasa po. Okay, palakpan po natin ang malakas ng ating Panginoon. Thank you. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa aking mga kapatid na kay Lord. Siyempre naman, kay Lord talaga. Lord. Number 1 kay Lord. Dahil umabot na naman ako sa ganitong edad. Salamat. Golden Girls! Thank you. At sa kay Father John na nakapulot ng aking ID. At sa inyong tumulong sa mga nung nasirang aking sasakyan. Maraming salamat sa inyo. Kay Brother Juman, kay Brother Rich, saka sa inyo lahat na naghintay sa amin dito. Thank you very much. Amen. At sana'y makapunta tayo doon kay Sister Hermie. At sana makabili ka na ng sasakyan mo. Thank you. Thank you po. Nothing impossible basta sa gawain ng Panginoon pag inano ka ni Lord, na-touch ka, talagang pupunta tayo doon. Amen. Para makita naman natin ang ating mga kapatid doon or ma-visit. Amen. Sino po susunod?